Napaganda po ang ating tatalakayin ngayon. Last Sunday, pinag-usapan natin ang being wrapped around by God's blessing during troubles. Ito'y naging problema ng maraming mga tao, believers or not. They care for things na mga galing kay Lord, but they don't care about what God demands from them. Kumbaga, wala silang interest doon. Ang interest lang nila kung ano matatanggap. Pero
palayo sa kanilang puso kung ano naman, o even to know, Lord, ano bang gusto mo? Kaya nga, ang Bible ay nagsabi, makipot talagang daan patungo sa langit at kakaunti lang ang makakapasok. And yan din po ang signs ng end times na people would focus more on themselves. Ang Bible ang sabi ay ang tao magiging lovers of themselves. So yung bang dahilan kung bakit few people are interested to know, Lord, ano bang gusto mong mula sa akin? So what the Lord asks of you? Ano ba ang hinihiling ng ating Diyos? Reading from Deuteronomy 10:12. And now, Israel, what does the Lord your God require or ask from you? But to fear, anong ibig sabihin ng to fear sa tekstong ito? It is to worship. So when you fear God, you worship God. Ano pa? The Lord your God with awe. What kind of worship? What kind of fear? It is an awe-filled reverence and profound respect. Hindi yung basta lumalabas lang sa bibig mo na I love you, Lord, o yung mga tulad mga inawit natin kanina, but you sing it with malalim na takot kay Lord, malalim ng paggalang sa Diyos. Naalala ko yung nangaral dito, ay, more than 20 years ago, si Jimmy Sulit, sabi niya, alam niyo, pag kami nagsasalita patungkol sa Panginoon, bilang paggalang sa Kanya, huwag kayong madaldal sa katabi mo. Huwag kang palakad-lakad. Huwag kayong palabas-labas. Huwag yung may I go out ka na may I go out. Kasi you're showing disrespect sa Diyos. At maraming taong ganoon, kapatid. They are in church, but wala silang respeto. So ito yung sinasabi sa atin. Ito yung rini-require ni Lord sa atin. Show respect. Show reverence. Out of fear. Ano pa? To walk. What is to walk? That is to live each and every day. Every day. Sa anong way? In all His ways. And to love Him. So, araw-araw, nasa heart mo, yung malalim na paghanga, pagmamahal sa ating Diyos. At pagganap sa Kanyang kagustuhan. So, ang tanong ko sa inyo, naitanong mo ba na ba kay Lord yan? Lord, anong gusto mo na gawin ko? And so sad, maraming ganyang kapatid, araw ng linggo, na sa bansa natin, ang Sabbath day ay tinatanggap, kinikilala ng mga Kristiyano na linggo yan. Sa Saudi, sa Middle East, ang Sabbath day ay ano, Brad? Biyernes. So, depende sa kultura ng bansa. Hindi sa kultura mo. Wag mo idikta. Ay, ito yung Lunes, ito yung araw ng rest ko. Busy ako ngayon Lunes, Martes. Hindi ganoon. Kung anong kultura at tinatanggap sa bansang yon. At dito sa bansa natin, so sad, alam na nila, linggo ang araw ng rest o araw ng pagsamba. Mas pinipili nila maglakwatsa. So, natanong mo ba yan? Lord, ito ba yung gusto mo? So ngayon, kinakausap tayo ni Lord sa pamamagitan kanyang salita. Pinapaalalahanan tayo na, oy, hingi ka lang hingi. Interesado ka ba na alamin naman kung anong hiningi ko sa iyo? Kapatid, graduate tayo, lumaban tayo sa sinasabi ng Biblia na sa last days ang tao ay makasarili. Labanan natin yan, kontrahin natin yan. Otherwise, malalagdag ka. Dapat ikaw nagsabi, hindi ako yun. Dahil ang heart ko na kay Lord. And to serve the Lord your God with all your heart
Hindi kalahati. Hindi paminsan-minsan. Hindi yung kung gusto ko lang. With all your soul. Pagka sinabing with all your heart and with all your soul, your choices ay napapaligiran ng pagmamahal mo kay Lord. So you make your choice sa anumang bagay na ang nag-guide sa iyo ay love mo kay Lord. Kaya pagdating ng linggo, kung may mag-aaya sa iyo, oy, swimming tayo. Ngayon, saan magdidepende ang choice mo? Dapat ang choice mo, kung sasama ka o hindi, ay nakadepende sa love mo kay Lord. Tama po ba? Kaya sure na kung ano magiging decision mo. Your choices, your thoughts, your whole being. So ito yung hinihingi ni Lord sa atin. Sa Tagalog, ganitong pagkasabi, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Number 1, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos. How? Ng buong mong puso at ang buong kaluluwa mo. Bago ka umupo, tignan mo, katabi mo at sabihin mo, may hinihingi ang Diyos sa iyo. Now, pwede na po kayo mo po. Sa linggo, Father's Day celebration natin, I hope nagsisikap kayo, maisama niyo mga ama ng tahanan, asawa niyo. Hindi maganda pumunta sa langit na hindi kasama tatay niyo, kasama niyo asawa. Then after that, sa June 22, may special bisita tayong preacher mula sa Northern Mindanao District. Tumawag siya kahapon at kinuha ko na yung opportunity ma-invite siya. Kaya meron tayong Bisaya preacher, pero sasama niya ng English yan at Tagalog. Huwag kayong mag-alala. Pastor siya ng Iligan Church. Okay. Iba sa inyo, kilala na ninyo siya, si Pastor Frank Tameta. I think 2 beses siya nakarating dito, 3. So praise God. Kaya huwag kayong mawawala. May special pagkain. Una sa linggo, grabe, 3 ang magtuturo sa atin. Matitinding mga preacher to. And sa next Sunday, imported mula Mindanao ang preacher natin. So based sa Deuteronomy 10 verse 12, tandaan natin, yung hinihingi ni Lord, hindi malabis. Ang Book of Ephesians ngayon, sinabi dyan yung servisyo natin kay Lord ay, it is a reasonable service. Reasonable lang itong hinihingi ni Lord. Hindi sobra. Hindi pabigat. At hindi ganun ang Diyos. Talaga it is in His character na pagka humingi siya, hindi magiging mabigat para sa iyo. Remember, even yung sa Garden of Eden, di ba? Ang daming create ni Lord. Useful things. Pero isa lang, sa lahat ng create ni Lord, mga pananim, sabi niya, isa lang ang hinihingi ko sa inyo. Huwag niyong kakainin yan. So, pagka humingi si Lord, hindi abusado. Tayo nga yung abusado Hingi tayo ng hingi. Pero hindi naman lang tayo nagtanong, Lord, ano namang hinihingi mo sa akin? At kung meron naman sinabi si Lord, medyo mabigat to. Kaya linalampasan mo yung mga salitang ganun sa Bible, mahirap to. Ayaw mong paniwalaan. Naghahanap ka lang ibang preacher na nagtuturo na yung gusto mo at hindi yung sinasabi ng Bible. So, God deserves yung hinihingi niya. Hindi siya malabis. So, ang tanong ko sa inyo, why are these for good? Bakit makakabuti para sa atin yung hinihingi ni Lord? Tandaan niyo yung paghingi niya, actually, hindi lang siya ang magbe-benefit. Actually, tayo ang magbe-benefit. Kayo ang makikinabang. So, meron akong bibigay na 3 mga bagay kung bakit mahalaga ito para sa atin na anumang hinihingi ng Diyos, ibigay mo na. Diba? Number 1, it is for our own good. It is because
following God's commands leads to blessing and prosperity, both material and spiritual. Biro nyo, nanghingi siya, hindi para magganansya siya. But hinihingi niya ito para mag-benefit ka. So tatanggi ka pa ba niyan? Tatanggihan mo pa ba na ibigay mo kay Lord ang buong mong lakas, ang buong mong pag-ibig? Na ang will niya ang iyong gagawin? Na bawat araw ang desisyon mo ay naka-base so how much you love God? So tatanggi ka pa ba niyan? Number 2, obedience foster. No, pag sinabi natin foster, it develops. So pagka naging obedient ka, it develops a deeper relationship with God, allowing us to experience His love and presence more fully. Kaya bagamat sinabi ng ating Panginoon Kristo sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ang dami pa rin nagki-question, love mo ba ako? Kung love mo ako, why am I experiencing ito mga trouble sa buhay? Pero kung reading dito sa number 2, kapag kapatid sumunod ka sa hinihingi ng Diyos, it develops a deeper relationship mo sa Kanya na hindi mo na i-question ang love niya sa iyo. Kumbaga, unawa mo na yan. At naiintindihan mo ang mga reason but may mga pinagdadaanan din tayo. Ilan months o ilang weeks pinag-aralan natin about crucible. Di po ba? About detours. Dadaan at dadaan tayo dyan to develop character in you para maihanda ka sa mas mabibigat na laban, mga kabataan. Kami mga elderly rito, matitindi naman pinagdadaanan namin. Number 3, living according to God's will brings purpose and meaning to life. Sino sa inyo rito hanggang ngayon hindi mo pa alam? Bakit ako nandito? Ang problema kung hanggang ngayon troubled ka, babae ba o lalaki ako? Hindi wala naman ang Bible, ba't ka pa nalilito? Ba't mo pinipilit yung sinasabi ng mundong ito? Ang liwanag ng Bible na sinabi ng Diyos, lalaki at babae lang ginawa niya. So bakit mo pa dadagdagan? Problema ka talaga. Mamamatay ka lang hanggang hindi mo talaga tanggapin yung katotohanan. Empty ka hanggang sa mamamatay ka. You will be lost. Tama po ba sinasabi ko? Tama po ba? Agree ka ba? So living according to God's word, God's will brings purpose and meaning to life. Kaya kita niyo mga leaders dito. Ang bibigat ng responsibility nila sa pamilya nila. Kumbaga, halos nakapasan na sa shoulder nila ang mga problem sa family. Then pagdating sa work, grabe pa ang demand ng work sa alabat. Bakit pagdating sa church, nag-extra effort pa rin sila pag-serve kay Lord without complaints. There are times na didiscipline pa sila ng pastor, na nako-correct sila ng pastor, nare-rebuke. But kapatid, wala ka makikita sa kanila na nagdadabog, but joy sa kanilang heart. Why? Kasi lumalim ang relationship nila kay Lord. Filled yung emptiness sa kanilang buhay. Kaya hindi sila nalilito, hindi sila nako-confuse. Hindi sila nawawala sa journey sa mundong ito. Happy sila. Nakakangiti sila. Alive sila. Kaya kung titignan mong iba, ba't malungkot yan? Kasi nga, empty pa rin sila. Hindi pa rin nila na-discover yung purpose nila and true meaning nila sa mundong ito. They are lost. At alam niyo ba, yung mga tao na hindi pa nila na-discover ang true meaning nila sa life na ito at ang kanilang purpose, parang ano yan parating nangangapa.
At ang problema niyan, ang hirap paligayahin ang mga taong ganyan. Ang hirap isatisfy. Tama po ba? Kahit pansin mo na araw-araw yan, kahit ibigay mo shoulder mo sa araw-araw para iyakan, kapatid, kinabukasan sila pa rin ang problema mo. Sila pa rin. And usually, ito mga taong naghahatid ng malaking troubles sa loob ng pamilya. Sa loob ng school, makikita mo sila mga problema sa klase. Sa work, yan, sila rin yan. Totoo ba? Naniniwala ba kayo dyan? Kasi nga, hindi pa nila nadidiscover ang true meaning nila sa mundong ito. Bakit sila lang dito? Why? Wala silang malalim na relationship kay Lord. Ulitin ko, mahirap paligayahin ang ganyang mga tao. Masasaktan ka lang at masasaktan sa kanila. So in essence, reading Deuteronomy 10 verse 12, it is a call to a life of devotion and obedience, not as a burden, but as a path to flourishing and fulfillment in God's grace. So meron akong 5 mga bagay dito na tatalakayin about things na hinihingi ng Diyos sa atin. At ang encouragement ko sa inyo, ang motivation ko sa inyo, gawin nyo lang. Gawin nyo lang. Gawin nyo lang. Dahil sa una, parang pilit. Ganyan lang naman talaga eh. Pero once you learn to love God, nagiging joy na yung pilit. Sisigla ka na. Magiging masaya ka na. Magiging blessing ka na sa loob ng family, magiging blessing ka na sa school, sa classmate mo, sa work. Mapagkakatiwalaan ka ng leader mo dito sa church na bigyan ng responsibility dahil alam niya, hindi ka bigla mawawala. At hindi ka padabog na gumagawa. At tiyak yung output ng work mo, excellent yan. Hindi yung basta magawa lang. Dahil ang dami ko na-experience ganyan. So number 1, ito'y hinihingi ni Lord sa'yo. We must sit at His feet. Luke 10:39 sa Tagalog, at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria. Naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. So may kapatid si Maria, isang babae rin. Although kapatid din nila si Lazaro, kung naalala yung storya noon. Si Maria, masyadong warrior. Masipag, walang problema sa kasipagan. Ang problema lang, always, she makes the wrong choice. Marami sa atin dito masisipag. Yun lang nga, usually, we make the wrong choice. So ano yung maling choice ni Maria, ni Mara? So kapatid, nandun na si Lord sa bahay nila. Nandun na. Hindi araw-araw nandun si Lord sa bahay nila. Mas pinili ni Marta. Although service din yun. Pero bihira makarinig. Sabi ko nga dito sa 2 elder natin si Tatay Julio at si Tatay Julio, Tatay Jess. Sabi ko, may bisita tayo. Sa 22, wag natin sayangin yung mensahe. Tama ba? Di ba siya? Mag-invite, sabi ni Kahulio, sige, itatry ko dalhin dito yung grupo namin. So praise God. Kinausap ko ni si Pei kanina, try natin, baka pwede, wala rin tayong gawain sa hapon nun pa. Kasi sayang message bihira yan. Siguro after 7 years o 8 years, may isang UPC pastor na darating sa atin dito, tiga Mindanao, na magpipreach. So, wag natin sayangin. Ang taas palang position yan sa organization. Wag natin sayang message. So, biro mo, sinayang ni Marta yung mensahe. Dahil pinili niya magluto, magugas ang plato. Ang problema pa, umangal pa siya. Sabi niya, Lord, utusan mo naman si Mary
Natulungan ako sa kusina. Aba, parang ito yung mensahe ni Pay kanina. Mga parents, huwag niyo mapipigilan yung mga anak nyo mag-serve kay Lord. Hindi mang araw-araw na naglilinis tayo sa church. Hindi mang araw-araw na may lulutuin sa church. Tama po ba? Kasi sa bahay, araw-araw, pwede lang gawin yan. Tama po ba? So, ganun na ganun. Bihira pumunta si Lord doon. Gusto pa ni Martha maging killjoy para kay Mary. Kaya ang sabi ni Lord, Martha, Martha, masyado kong balisahin. Pinili ni Mary ang mas mabuti. So ito yung rini-require ni Lord. To sit at His feet. So when what does it mean to sit at His feet? It means, kapatid, to listen. Bihira ka lang sa simbahan, nakikipagchismisan ka pa sa katabi mo. Kapatid, 7 days ang laman sa isang linggo. Sa 7 days na yan, kapatid, ilan hours per day? 24. 24 hours times 7 days, ilan hours yan? So, ang laking oras, pwedeng mo devote kung daldalero ka o daldalera ka, makipagkwentuhan. Tama po ba? O kung may natutulog sa church, kapatid, ilang oras mo pwedeng gawin ng araw-araw para matulog? Ilang oras ka lang dito sa church, tutulugan mo pa? Makikipagchismisan ka pa? So, paano mo ma-attract si Lord niyan? Hello, nandiyan ba kayo? Nagkakaintindihan ba tayo? O makikipagdaldalan ka ba sa katabi mo? O tutulugan mo pa? Dapat dito, kung matutulog ka sa church, may charge kami sa'yo dahil aircon. Ganda pa ng ilaw. Ang ganda pa ng worship team natin. Inaawitan ka pa. Dapat i-charge ka namin eh. So, pagka sinabi natin to sit at the Lord's feet, it means to listen. So, pagka sinabi natin to listen, anong ginagamit sa pag-listen? Bibig ba? Bibig ba? Bibig ba? Ilan ang bibig? Ilan ang tenga? To hear. Alam niyo, ang Bible meron sinasabi sa pakikinig. At alam niyo, mas maraming problemang nasusolve kapag marami tayo pagka mas nakikinig tayo kaysa magdaldal, di ba? Naniniwala kayo doon? Mas maraming troubles masosolve. Lalo sa mga tampuhan, alitan, mas maraming troubles nasosolve. At mas marami tayong natutunan sa pakikinig kaysa magsalita. Kaya nga tayo binigyan ng 2 tenga at 1 bibig. God wants us to listen more. Meron pong sinabi ang Romans 10:17 about listening. No one can have faith without hearing. Ba? Hindi naman sinabi diyan, no one can have a faith without talking. So, walang nag-grow ng faith sa puros pagsasalita, maliban kung siya ang preacher o teacher. So, gusto ni Lord, nakikinig tayo. Hearing about what? About what? Mga artista. Kayo, mas marami kayong alam. Biro mo, kahit hindi tiga Pilipinas, mas alam niyo yung buhay ng mga artista ng Koreano. Diba? Tanungin mo, ano ang pang-4 na book sa Old Testament? Hindi niya alam. Pero tanungin mo kung sinong artista sa Godong movie, alam niya. Sa Koreano. Ay, sorry, meron tayong Koreano rito. Kanina, lumapit siya sa amin. Sabi nung dalawa, ay, ano sabi nyo? Ano yung babaeng sinabi nyo kanina? Kasabay pa yung dalawa eh. Yung kamukha ni Pay. Si Alice ko na.
O si Alice Go, dumating si sister. Praise God. So hearing about Jesus Christ, doon lumalago ang faith natin. Para hindi ka iyakin, hindi ka mahina, hindi ka madaling maligaw at madaya. Kaya nga ang paniwala ay nanggagaling sa pakikinig, sa Tagalog, no? Sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng, ano ba yung mga kwento sa mga Koreano? Ano tawag sa ganun, di ba? K-drama ba yun? Ayun. Nakita nyo, mabuhay nyo, puros madrama, mahilig kayo sa drama eh. Diba? Na-adapt nyo yung character nila. Hindi nyo ba alam yun? Na-adapt nyo. Ingat. Pero pagka about Jesus Christ, ang napakikinggan nyo at ang desire ng heart nyo ay about Him, ang madidevelop na character sa inyo ay Christ-like character. Number 2, we must follow in His footsteps. So yun ang hinihingi ni Lord sa iyo. Sa 1 Peter 2:21, sapagkat sa ganito'y bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisisunod sa mga hakbang niya. So hindi lang tayo tinawag ni Lord para iligtas. Tinawag tayo ni Lord para makasunod sa Kanya. Siya'y maging shepherd. So si Jesus Christ at first ay naging tagapagligtas natin o Savior. Then after that, dapat kilalanin mo siya na shepherd na dapat mong sundan. Na siya ang example natin ng pagiging selfless, example natin sa pagpapatawad, example natin sa pag-serve sa kapwa, at kinalilimutan ang sarili. Can we say amen? But before we could follow this example, importante maging kapamilya ka muna ni Lord. Kaya ang Bible nagsabi, isilang ka sa Kanyang kingdom. Ang hirap masundan yung maging siya ang example natin, not until we accept na siya ang tagapagligtas natin. At hindi lang tagapagligtas, but Panginoon din. Ito pa yung problem ng maraming tao. Kinikilala lang si Lord, the provider, healer, savior, nagpapatawad, pero ayaw nating tanggapin na siya ang Panginoon natin. Kasi pagka sinabi natin siya ang Panginoon natin, nandun na yung sinasabing, Lord, not my will, but thy will be done. Doon tayo may struggles. Kaya napaka-importante, kapatid, we must follow His footsteps. Para dumating tayo sa isang sitwasyon na very strong tayo in faith, na hindi na tayo madadaya. And we will enjoy serving God and fulfilling our purpose. Number 3, we must be devoted to the work. Anong work sa Kanyang kingdom? Reading John 17 verse 4, Amplified Bible version, I have glorified you down here on earth. By how? By completing that you gave me to do. Before that, kapatid, anong sinabi sa atin na hinihingi ni Lord? Follow His footsteps. So how did Jesus Christ accomplish His mission? He accomplished His mission by completing it. Tayo, kapatid, malayo-layo pa tayo ron. But our desire must be, kung tayo sumusunod sa Kanyang footsteps, ang desire natin, tulad sinabi ni Pablo, I have finished. I have finished, di ba? My goals. I have reached my goal. So dapat ganun attitude natin. Hindi basta may magawa lamang. Anong tawag doon sa magaling lang sa umpisa? Ningas kugon. Pero since kay Kristo na tayo, nagbabago yun. Kahit mabigat ang laban, kaya kita nyo, ang dami mga undergraduates.
hanggang first year lang sila, second year. Kasi wala sila yung kakayanan na tapusin. Natatakot na sila, kaya umaatras na sila. Ganon din sa relationship. Magaling lang sa umpisa. Kaysa mga mag-asawa na eh. Magaling lang sa umpisa. Pero pagka may mga anak na, may mga troubles na, nandiyan naman nagkakaiwanan. Nagkakasulian. Even sa friendship. Pag kami natatanggap, okay ang friendship. Pero pag kami mga testing ng friendship, may mabigat laban na, nagkakaiwanan. Ano ka klaseng kaibigan? Hindi ka rin pala maasahan. So means, there are times, may ugali tayong ganon. Magaling tayo sa umpisa, hindi natin kayang tapusin. At ang hirap magkaroon ng ganong karelasyon. Ang hirap mayroong kasamang ganong mga tao sa team na magaling lang sa umpisa at hindi kayang tapusin. But may hinihingi si Lord sa atin. It's not just about receiving yung mission mo. It's more about finishing yung mission mo. Tama po ba? Tama po ba? Niluwalhati kita sa lupa paghaw sa paggalap ko ng gawa na pinaggawa mo sa akin. Sa English version, mas naiintindihan natin yan, by completing the work that you gave me to do. So narito kapatid ang example na binibigay ni Jesus Christ na dapat maging part ng devotion natin. To work for God, not only to work for God, not only to be devoted sa spiritual things. Marami kapatid masipag sa mga bagay na nawawala. Masipag sa work, masipag sa school, pero sa matters that has effect sa eternity nila, wala silang sipag. Wala silang interest. They're willing to take responsibility sa school. They're willing to take responsibility and accountability sa work. Pero pagdating sa church, iilan yung nagtataas ang kamay. May hinihingi si Lord sa iyo. Kung ikaw nasanay kapatid sa pag-iwas, kung ikaw nasanay kapatid magtago, baguhin mo yan. May hiningi si Lord sa iyo. Accomplish the work that God has given you. At tandaan nyo kapatid, tulad ni Jesus Christ, on the way to the cross, ang dami pang pinagdaanan niya. Ang dami pang pains, di ba? Ganon din tayo. Pero kapatid, pagka kinumit mo ang sarili mo, hindi yung pabago-bagong utak mo, matutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi tayo magtataka kung makukuha mo ang favor ni Lord. Maraming mga tao, kapatid, they serve God dahil may kapalit. Alam nyo ba, so sad, maraming naghahanap ng church kung saan meron nagbibigay ng ayuda. Ang tawag sa iba, compassion. Ay, hindi ko alam tawag sa iba. Di ba naalala niyo yung preaching ko last Sunday? Pumunta ka ba dito sa church dahil may kaibigan ka? May kakilala ka? Dahil maganda ang worship team? Magaling? Dahil may binibigay sa'yo? Dahil meron kang ministry? Yan bang reason kung bakit ka rito na sa church? Di ba hindi naman? Nandito tayo sa church dahil kay Jesus Christ, di ba? Kaya huwag ka naman sana umalis sa church dahil pangit mga singer, pangit mga tao, wala akong natatanggap na ayuda, wala akong ministry, dipat na ako ng ibang simba. Huwag naman sana. Kasi nandito ka dahil kay Jesus Christ. Tama po ba? Tama po ba? Kung naniniwala ka, palakpakan mo na malakas ang Diyos. Kaya reading sa John 17 verse 4, balikan natin. This time sa New Living Translation. Naandyan ba yan, kapatid? I brought glory to you here on earth by completing the work
you gave me to do. Kaya next time, kapatid, pag may inassign ng sa leader sa'yo, may inassign sa'yo satellite leader sa'yo, may inassign ako sa inyo, wag mo lang gawin. Gawin mo na maganda at tapusin mo. Wag yun nawawala ka, kapatid. Can you say amen? Tama yung sinabi ni Claire kanina, ano yung word na ginamit niya? Dapat ikaw ay, anong word na ginamit mo? Indispensable. Alam niyo, ibig sabihin nun, hindi ka pwede mawala, hahanapin ka parate. Ang sakit, kapatid, even sa loob ng family mo, yung bang hindi ka na hinahanap, ang hirap nun, ang sakit nun, na hindi na nababanggit yung pangalan mo kasi wala, problema ka lang sa family. Darating ka, kakain, tutulog, aalis, manghihingi, aalis, wala kang input. Ang input mo problema, magiging dispensable ka na. Ay, pwede naman wala yan. Ganun din sa church, ang hirap kapag ka dispensable ka. Okay lang, kahit wala yan. Wala, di ka naman naramdam nandito yan. Ang sakit ng kapatid. Okay lang yan. Baka hindi ka na tinatanong sa leader mo, hindi ka na hinahanap ng satellite leaders mo, hindi ka na hinahanap ng pastor. Ang hirap ng kapatid, ibig sabihin, okay lang nandiyan ka, okay lang kung wala. Kasi wala naman eh. Walang kadating-dating. So kapatid, ito yung maging desire natin at ito hinihingi ni Lord sa'yo. Whatever task that is given to you, mahirap man, very challenging, complete it. Kasi it attracts God. Can we say amen? At alam nyo, kapatid, yung ganyang klaseng ugali, it starts sa bahay. Wag mong bibitinin ng parents mo, kapatid mo, tumulong ka. Paramdam mo, kapatid, na pag nawala ka, malaking kawalan. Tama po ba? Pag nag-asawa ka, malaking kawalan. Kasi masipag ka, may kusa ka, malinis ka, matipid ka. Can you say amen? Pagka ganung ugali mo, kahit sa work, ganun din. Iba ang dating mo, ibang impact mo. Ang bilis ang promotion mo. Ganun din sa school. So it takes time to develop that kind of attitude. Kaya while young, mga young people, gawin mo lang ugali yan. Maging indispensable ka. Masanay ka kung anong inumpisa mo, tinatapos mo. Para pagdating sa pinaka-importante na may impact sa eternity mo, kapatid, masaya ang pastor. Wow, iba talaga ito si Brother RJ. May inassign tayo, kabago-bago. Pastor, pwede mo na check-in. Okay ba yan? Wow, good. Bukas, pastor ka na. Iba, kapatid, pagka may dating ka, iba pagka masipag ka. Ako, hindi naman sa sarili ko, may kasabayan ako sa work sa Saudi. Supervisor namin, pero alam nyo, ang sweldo ko mas mataas kaysa sa kanya. Kaya naging mabigat pa sa kanya kasama ako. Kaya hindi siya tumagal eh. Nauna siya umuwi. Kasi yung under niya, mas malaki sweldo. Kasi ako, kapatid, kahit hindi ko alam, sasabi ko, alam ko yan. Malakas ang loob ko, kaya ako naging troubleshooter. Ako yung pinapadala ng iba-ibang province sa Saudi. Kumbaga na-attract ko yung favor na makasama ko sa work. Alam nyo, pagka gano'ng ugali mo, kahit saan ka dalhin, kapatid, ang bilis ang promotion mo. Can you say amen? Number 4, patapos na ako. We must enjoy fellowshipping with each other. Ito yung hinihingi din ni Lord. Ang gandang pag-usapan natin to, ha? Pag-usapan natin, ha? Sa Hebrews 10:25, Contemporary English Version, some people have given up the habit of meeting for worship. Grabe, nakakalungkot naman. Biro mo, pag-usapan natin death ni Jesus Christ. Nag-suffer siya so much. Naghirap siya, nagdusa siya. Tinanggap niya yung mga
paghahamak, pain, shame. Tinanggap niya lahat yan. Dahil nakita niya mukha natin. Kay Lord, hindi malaking kawalan na siya'y mamatay para sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa akin. Pero after binigay niya ang kanyang life, at bumibisitan siya every Sunday, every satellite meeting, hindi makita mukha mo. Masakit ba yon o hindi? No. Kaya ang bigat ang binitawan ni Pablo rito eh. Merong mga taong may ugaling ganon. Na wala silang pakaalam. Na wala sila sa araw ng pagsamba. They don't care. Going back dito sa reading natin, some people, buti nilang sinabi rito, some hindi all. Kasi may pag-asa pa tayo. Siguro hindi tayo kabilang dito sa sinasabi ni Pablo. Kasi some lang eh. Some people have given up the habit of meeting for worship. But, ang sabi ni Pablo, we must not do that. How? We should keep on encouraging each other, especially since you know that the day of the Lord's coming is getting closer. Basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay natin basahin. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Mag-post muna tayo sa ganon. Doon. May kilala ka ba na ganon ang ugali? Kausapin mo na kapatid. Habang buhay pa sila, habang kaya pa silang pagkaawaan ni Lord, I hope nabasa niyo yung take-away ko kanina. Yung nakabasa ang take-away ko kanina. Wala pa. O, sayang. Basahin niyo. Ang sabi ko ron, yung action ni Lord ay pwede mabago. Depende sa response natin. For example, alika Arlie, princess. Alika. Halimbawa, pinasya ni Lord na hambalusin siya. Durugin siya. Gilingin siya bilang parusa. So, yun na yung plano ni Lord. Yun ang plano. Yun ang action ni Lord. Pero, nag-humble siya. Nagmakaawa siya. Ang sabi sa book of Jeremiah, kanina, chapter 18 ba tayo kanina? Magbabagong isip ni Lord sa kanya. Okay, gets nyo? So, nagbago. Ngayon, iba naman, alika RJ. Si RJ naman. Gwapo ni RJ. Binata ka ba, Barad? Plano ni Lord. So, plano ni Lord na i-bless siya. So, ang ganda na ng plano. Yun ang will ni Lord, i-bless siya. Pero, nagmayabang si RJ. Kunwari lang, Branda. Alam ko, mabait ka naman. Kita-kita kanina, nagwa-worship. Galing. Praise God. Tapos, nagmalaki siya. So, at first, anong unang plano ni Lord? Since hindi magandang response niya, nagbago ang isip ni Lord. Ay, ayoko na i-bless siya. Yung parusa kang nabibigay ko sa kanya, dito ko na ibibigay. Gigilingin ko siya, dudurugin ko siya, pahihirapan ko siya. Gets niyo, kapatid? Okay, salamat. So what is my point? Ang sabi, balikan uli natin, basahin natin Tagalog, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi mga aralan sa isa't isa. To remind each other. To encourage each other.
So kung meron kang kilala, kapatid, paminsan-minsan lang ang pagsasamba. Para bang, naglalaro ba kayo, he loves me not? Magsisimba ba ako ngayon? O hindi? Magsisimba ba ako ngayon o hindi? Kapatid, sabihan mo na. Kasi anong sabi rito? Lalo nalalapit na ang araw. Anong ibig sabihin nun? Yung kanyang pagbabalik. Kapatid, huwag ka na matakot kahit magtampo sila sa'yo. Anong gusto mo? Pumunta sila sa hell? Anong gusto mo? Parusahan sila ni Lord? Kaya ang problema kung kasama mo sa bayan, damay kayo. Yung bang gusto mo mangyari? Kapatid, overcome mo na yung fear mo. Kaawaan mo sila. Sabi mo sa Allah, hoy, hindi maganda yung ugali mo. Dahil may hinihingi si Lord. Ano yung hinihingi ni Lord? Huwag kaliligtaan ang bawat pagtitipon. Lahat pwede ba magsabing, I love you, Jesus? Lahat pwede bang sabi, Lord, hindi ko na uulitin. Kasi, grabe no, pag-ibig mo kay Lord, paminsan-minsan. Pero pag humingi kay Lord, Lord, bakit ganon, di mo pa rin binibigay? Kaya yung hinihingi ni Lord naman sa'yo, paminsan-minsan. Lastly, dito na magtatapos. We must delight in His fullness. Simple lang hinihingi ni Lord, yung panglima. We must delight in His fullness. Kumbaga, wag ka lang maghanap ng iba. Sa Colossians 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and you are complete in Him, which is the head of all principality and powers. Alam nyo, kung babasahin natin ang Colossians chapter 2, merong mga tatlong bagay dyan, no? Ang tawag mga scholars dyan, threefold team. I think nandyan yan, no? Unang-una, we must delight in His fullness. When we say delight in His fullness, we must appreciate na only God can fill the emptiness in you. Siya lang ang may kakayang paligayahin ka talaga. Yung tunay na kaligayahan. Kasi ang dami, naligay sa ganon, pero maya empty na naman. Ito yung naging problema ng iba. Hinahanap nila yung longings nila, yung desire nila, yung happiness nila sa iba. Like activities, sa school. Di ba marami sa inyo, trinay nyo naman ang sipag niyo sa pag-aaral, pero ba't empty, ba't malungkot ka? Kasi hindi naman school ang nag-design sa iyo eh. Hindi naman school ang nag-create sa iyo, si Lord. Kaya if you want true happiness, you can find it even maging masipag ka sa pag-aaral. Even lumaki ang sweldo mo. Even maging successful ka sa business because those things did not created you. Hindi sila nag-design ng emotions mo. Kaya hindi mo makukuha ang sukdulan na satisfaction sa pamamagitan ng pag-aaral mo, kahit ikaw pa pinakamasipag, sa anumang bagay kapatid, kung politiko ka naman, those things did not created you. Tama po ba? Naiintindihan nyo ba ang punto ko? So yung number 5 na hinihingi ni Lord sa'yo, lahat, hanapin mo kay Lord. Doon ka sumaya. Magkaroon ka joy ng pagtitipon ng ganito. Huwag maging mabigat. Alam nyo, ina-appreciate ko, may Friday group dito. Ito yung mga mini-mentor ko. Mga 13 sila o 14 sila. Pero alam nyo ba, every Sunday, may Sunday group din. Naiiwan sila, wala na tayo, maring iba sa atin tulog na. Pero itong, ilang kayo niyan, Jomel? Mga 10? Mga 7, grabe yan. Walang paltos yan. Mother's Day, Father's Day, sila pa rin magkakasama.
Nag-aambaga niya, 20, 30, minsan nangihingi sa amin, nangingikil sa amin. Hindi, joke lang. They enjoy each other. Kaya hindi ako magtataka kung sila rin magkakaapag-asawahan eh. Kasi nadidevelop yung ganyan eh. May kinikilig na dyan. Sila talaga linggo-linggo magkasama. Mas gusto nila na sila yung magkakasama. May magluluto, may mamamalengke. Kung anong pagkain lang dyan, masaya sila. Then after that, mag-scrabble. Ang titindi pa kapatid eh. Hindi pa pwede ka sumama sa laro nila kung ang salita mo ay boy, dog, cat, kinakalim, malalalim, mga extravagant, ang mga salita. Si Jomel, may condition yan eh. Hindi pa pwede sumali pagka mahihina yung mga words mo. But my point is this. Kapatid, kung gusto mo mabago buhay mo, kung gusto mo may makitang difference, at kung sakali may problema family mo ngayon, at nagnanais ka na, nawa sa pag-asawa ko, mabago naman, then, hanapin mo ang sukdulan na kaligayahan sa ating Pang-Diyos lamang. Can we say amen? Can we say amen? So we must delight in His fullness. Pangalawa, we are expected to make progress. Sino ba natutuwa kapatid na magulang na 7 years old ka na eh? Hindi ka pa rin marunong magwalis. Hindi ka pa rin marunong mag-thank you. Salita mo, salitang sanggol. May matutuwa bang magulang sa ganon? Pagka baby, okay lang. Matutuwa ka ba? Ay, tumai, baby, okay lang. Pero 7 years old, 8 years old, 9 years old, nababasa pa rin kama mo, wala nang magulang matutuwa. Ganon din kay Lord. Tagal mo lang pagkakilala sa Kanya, wala makitang progress. Walang maturity. Ang dali mong yayain sa ibang lakad, kahit alam mo may responsibility ka sa church. It means you are not maturing, you are not growing. So ang demand ni Lord, He expect may progress ka. May transformation, may pagbabago. Dapat yung 2024, pagdating 2025, mas matibay ka na. Can you say amen? Dapat 26, mas matindi ka na. Kung 2025 ngayon matatapos, takot ka magkaroon ng responsibility and being accountable sa responsibility. Dapat 2026, Pastor, ready na ako. Dapat may progress. Pangatlo, we are expected to avoid traps. Hindi lang para bang ikaw pa gusto mong magpalaglag sa mga patibong ni Satan. Para bang ikaw pa bumibigay na instead na umiiwas. Parang ikaw pa lumalapit sa tukso. Ang sabi ng Bible, wag mo tayuan, wag mo upuan. Wag mo lakarin yung nilalakad ng mga makasalanan. Ang point doon, iwas. Can we say amen? So God is expecting us, una, to delight in His fullness, to make progress, and to avoid traps. Verse 8, ang sabi rito, ano yung mga traps na yon? Don't let anyone fool you by using senseless arguments. These arguments may sound wise, but they are only human teachings. They come from the powers of this world and not from Christ. Even sa mga maling doktrina. May scripture nga dyan, sa bahay, wag papasukin. Avoid mga maling turo, maling aral, kahit gusto mong pakinggan. Basta hindi supported ng Bible. So, verse 8 is telling us na maging grounded tayo sa faith, maging matibay tayo sa pananampalataya. At hindi tayo para bang ang alon na kung sandali ng hangin ng pagbabago. Kapatid, I hope hindi na sayang pagsamba mo ngayon. I hope meron kang natutunan. And I hope hindi lang laman tenga yan, but mag-develop talaga yung desire mo. Not to please men, not to please yourself, but to please God. Di ba meron kasabihan, kahaba-haba ng prosesyon,
sa simbahan din ang pag mapahirapan ang sarili mo. Lalo mga bata, wala pang damage. Malinis pa kayo. Hindi kayo nakapag-damage, mga binata rito. Mga dalaga rito, hindi kayo na-damage. Be strong in your faith. Be strong in the faith. Be strong in the faith. Always, parating laman ng prayer in your daily, Lord, ano magpapasaya sa iyo ngayon sa araw na ito? Si Lord, nakadilat ako dahil sa favor mo. Eh Lord, mag-alas 12 ng tanghali, wala pa akong nagagawa rito na magpapasaya sa iyo. Sana maging conscious na tayo sa ganon. Lord, magtatakip silim na. Kompleto pagkain namin ngayon. May baon, etc. etc. Pinasaya mo na naman kami, Lord. Eh Lord, matutulog na ako. Mukhang wala pa rin ako nagagawa para sa iyo. Na magpapasaya sa iyo. Sana mabago na yon. Sana maging iba ka na. Na hindi, puros ako. It's about time na maging conscious tayo kung anong ina-ask ni Lord. And alam nyo, pag kayo na ang takbo ng utak nyo, a lot of things will change. Sure ako dyan. Mababago character mo, mababago attitude mo, mababago yung kakayanan mo na tumayo in the midst of maraming troubles, in the midst of maraming nagre-reject sa'yo. Kasi we will be experiencing rejection. Minsan nanggagaling sa parents natin, minsan nanggagaling sa anak natin, minsan manggagaling sa kapatid natin, minsan manggagaling kapatid sa mga kaibigan natin. Pag mahina-hina ang connection mo kay Lord, bibigay ka dyan. It's about time to change yung normal natin na always us. It's about time, Lord, it's all about you. Ano man paggawa mo sa akin, hindi lang yung gagawin ko, patatapusin ko. Sino rito madalas nakakarinig pag-exam, finished or unfinished? Pass the paper. Anong ibig sabihin yan? May katapusan. Diba? May end. Hello? Hindi habang panahon, kapatid, uunawa si Lord sa'yo. May katapusan yan. May end yan. Finish or unfinished, na-accomplish mo man mission ko na binigay sa'yo o hindi, hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. I hope hindi ka datnan, kapatid. Na wala ka ng dating sa asawa mo, wala ka ng dating sa parents mo, sa family. Pero mo, sisimba ka, hindi kayo buo. Hello? Importante ba yon? Hindi normal yan, kapatid. Sisimba kayo, hindi kayo buo. Hindi normal yon. Something is wrong. And it is against yung hinihingi ni Lord na huwag kakaligtaan ang bawat pagtitipid. Tumayo tayong lahat. Meron ba dapat tayong hingi ng tawad kay Lord? Meron ba tayong hingi ng Lord, be merciful? Alam niyo ba, araw ng Pentecostes ngayon? It is a feast of Pentecost. Sa Israel, napakahalaga itong araw na ito. Grabe ang celebration. At maraming mga churches sa buong mundo sinaselebrate ang araw na ito. Perhaps, may special na bagay gagawin ni Lord sa life ninyo. Pero depende sa inyo. Kung desire nyo, something good is going to happen
sa marami sa inyo. Maring may mapapalaya sa chain, sa hardness ng heart. And I hope it's you. I hope it's you. Mararamdaman mo ang awesome power ni Lord ngayon. Mararamdaman mo, kapatid, ang habag ni Lord sa iyo. Mararamdaman mo, kapatid, yung love ni Lord sa iyo. Na hindi mo matatanggal na magtanong, Lord, ano ang nais mong gawin ko? Tulad sa panahon, kapatid, araw ng Pentecostes, nung tanong sa iyo, sila kay Pedro, ano ang aming gagawin? Tama ka, Julio? Dahil they were pricked in their hearts. Alam ko, marami sa ating kapatid maring tinutusok na tayo dahil, grabe, hingi tayo ng hingi, pero hindi man lang tayo nagtanong, Lord, anong gusto mo? At kung meron masabing sa iyo si Lord, ang bilis mong mag-escape. Ang bilis mong lumayo. May this day be a different day. Kasi we're celebrating something. At kay Lord mahalaga yung mga araw na yon. And He can repeat o higitan pa kung anong ginawa niya sa araw ng unang bumuhos ang Holy Spirit 2,000 years ago. But nasa inyo, choice mo yan. Will you allow the Spirit of God touch you, your innermost ngayon, and make changes sa buhay mo? And mag-uumpisa ka magtanong, Lord, ano ang gagawin ko? Ano ang gusto mong